Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga kababayan, yes, karma. Nako, gulat sila dito. Nako, bistado na. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So yan mga kababayan, pasadahan po muna natin itong dalawang balitang ito, no? Ito po ay patungkol po kay Secretary Dizon at ito naman po. 'Di ba kahapon po ay na-share po natin dito sa ating channel ito pong pagbira, no? Ni Ogie Diaz dito po kay Sir Greco Bellica. Aba, rumesbak po mga kababayan si Sir Greco Bellica. Ito. Unahin na po muna natin itong si Secretary Vince Dizon ng DPWH, no? Sabi po dito ni Dizon or sa balita, Dizon to visit Visayas, Mindanao as wider infrastructure prove continues sa pagpapatuloy daw ng investigasyon mga kababayan dito po sa mga infra, no, projects. Bibisitahin po ni Secretary Dizon ang Visayas at Mindanao. Nako po. Paano po ang Ilocos Norte? No? Nung nakaraang araw nga, nag-share tayo dito. Isang vlogger, mga kababayan, no? Siya pa ang nag-imbestiga. Siya ang nagpakita. Nakalimutan ko lang yung pangalan ng vlogger na yun, mga kababayan, no? Pero, finiture po siya sa political outlook, no? Sinasabi niya po doon, mga kababayan, na yung mga tulay ay hindi namang ghost project, pero hindi mga tapos na mga tulay. At hindi na ginagawa. Ngayon, Secretary Vince Dizon, Visayas at Mindanao lang ang magpo-focus ka? Bakit sa Luzon, especially Ilocos Norte, na meron pong nagre-reklamo patungkol po sa kanilang tulay, bakit hindi po kayo mag-imbestiga doon? Diba? Baka, uunahan na po natin sa Secretary Dizon. Baka pag sinabihan kayo ng taong bayan, hindi yan mag-iimbestiga kasi bias yan no? May pagka-bias yan. Sa mga Marcos, kaya hindi po yan mag-iimbestiga sa Ilocos Norte. Baka naman masaktan ka. Diba? Pagsabihan kang hindi naman nag-iimbestiga sa Ilocos Norte. Baka sabihin mo, alam nyo mga kababayan, nakakasakit na kayo ng damdamin. Wala kaming pakialam sa damdamin mo. Sa totoo lang. Diba? Ang may pakialam ang taong bayan, no? May pakialam ang taong bayan sa kung sino ang dapat managot. Dito po sa mga nangyayaring malawakang korupsyon. We are not talking about millions. We are not talking about billion. We are talking about billions and up to trillion mga kababayan. Ang pinag-uusapan dito po sa infra scam na ito. Lalong-lalo na sa flood control scam. Diba? Kaya, sabihin mo, Visayas at Mindanao lang? Nako, dapat simulan nyo po sa pinaka-taas, pababa. No? Huwag ganoon, Secretary Vince Dizon. Kasi magmumukha kang politiko. No? Kung baga, parang namumulitika ka na dito. Di ba? Anyway, ano po ang masasabi nyo dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto, pasadahan din po natin ito, no? So, yung sinasabi ko nga, kahapon mga kababayan, na-share po natin dito about kay Ogie Diaz na tinitira niya. Itong si Greco Bellica, na mas marami pa daw nagawa sa Trillanes kesa po sa kanya. Okay? Ngayon naman, ito pong si Sir Greco Bellica, sabi po dito sa balita, tinira si Ogie Diaz. Sabi po ni Greco Bellica ay, stay in showbiz. Gawin mo na lang artista si Trillanes, aray ko po. Oo nga talent manager ito, di ba?
komedyante na, talent manager pa, dapat kayo ni Trillanes kasi puro kayo mga payaso. Diba? Binanatan ni dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman, no? Greco Bellica ang showbiz insider at talent manager na si Ogie Diaz matapos mag-react sa naging pahayag niya noon laban kay dating Senador Sonny Trillanes at ipinagtanggol ito. Oh, wala namang no? Wala namang pong masama sa pagtatanggol, no? Pero nga lang kasi hindi po kasi maganda ang track record ng ipinagtatanggol ni Ogie, no? So ayan, nabanatan po siya ni Sir Greco Bellica at sabi nga, manatili ka na lang dyan sa showbiz. Okay? Kung gusto mo, gawin mong artista si Trillanes. Nako, patok yan. Diba? Si Trillanes, papatok yan bilang artista. Biruin mo. Hindi mo natuturuan magsinungaling. Magaling na yan magsinungaling eh. Si Trillanes, di ba? Pero yung mga role niya, dapat mga sinungaling, ganun. Di ba? Ganun ang ibigay mong role kay Trillanes, no? Kasi hindi mo natuturuan yan kung paano magsinungaling, di ba? Kung paano magkuha ng mga fake witness, di ba? At marami pang iba. Alright? So, Ogie Diaz, no? Challenge yan. Gawin mo na daw artista si Trillanes. Nako po. Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan mga kababayan? Just comment down below at eto, pasadahan po natin itong si Yossi Claire Castro ha. Sabi po dito, kumpiyansa ang Pangulong Bongbong Marcos na hindi uusad ang impeachment complaint laban sa kanya. Aba, bakit daw? O ito, pakinggan po natin si Yossi Claire Castro mga kababayan. Ang nasabing complaint? Yes, kumpiyansa sa dahil wala siyang ginawang mali. Thank you. Yung complaint na final sa kanya sa House of Representatives. Yes, opo, natanong ko na po siya personal. Ang sabi po niya, hindi naman po siya nababahala. Dahil alam po niya na wala siyang ginawa na impeachable offense na maaaring masabi na siya ay dapat managot. Alam po niya, muli, siya naman ay nagtatrabaho na naaayon sa konstitusyon at naaayon sa batas. So, kumpiyansa siya na hindi lilipad ang nasabing complaint? Yes, kumpiyansa sa dahil wala siyang ginawang mali. So yan mga kabayan, kumpiyansa po ang Pangulo dahil wala po siyang ginawang mali. Pero nung tinanong po si Yossi Claire Castro, no? Bakit daw? Ang tanong po kasi, ganito po yung context. Tinanong po siya ng ng reporter. Bakit? Diba? Kung sinasabing ang 2025 ang pinaka-corrupt na budget sa history ng Pilipinas, bakit pinirmahan ng Pangulo? Alam niyo po ba kung anong sagot ni Yossi Claire Castro? Ang sagot niya po ay ganito. Medyo malayo kasi yung sagot eh. Kaya sabi niya kasi, no, hindi natin masisisi na pinirmahan ng Pangulo yung 2025 or hindi natin masisisi ang Pangulo na pinirmahan niya ang 2025 GAA. Ha? Iyon yung pinaka-corrupt eh. Tapos hindi pa natin pwedeng sisihin siya dahil pinirmahan niya. Naku, Claire, no? Ante Claire, ang utak. Wag niyo pong gawing tanga, wag niyo pong gawing ob ang taong bayan, no? Wala kaming ibang sisisihin kung di ang Pangulo. Kasi hindi yan magiging budget kung hindi niya pinirmahan. Diba? Hindi yan magiging budget kung hindi galing sa kanya. Diba? Diba yung NEP? It is the presidential budget. Ipinapasa sa Kongreso para mag-insert sila na mag-insert. Diba? Ipapasa ulit sa Senado para mag-insert na mag-insert. Tapos sasabihin mo. Tapos ipapasa ulit sa Pangulo para pirmahan para maging gaan na. No? Sa Senado at saka sa Kongreso GAB, no? General Appropriations Bill. Pagdating sa pagpasa sa Pangulo, pag pinirmahan na po ng Pangulo, gaan na. General's Appropriations Act kasi batas na po yun. Hindi po yan magiging batas kung hindi pinirmahan ng Pangulo. Tapos sasabihin mo, hindi siya pwede sisihin.
Niloloko mo yata kami, Claire, ha? Anyway, nako po. Ano pong inyong masasabi dyan, mga kabayan? Just comment down below. At eto, pasadahan po natin to. Sabi po dito, mga kabayan, hala, nagsumbong na naman. Ako, yari. Lagot, kapapasok lang. Bistado na. Aba, ito mga kabayan, pakinggan po natin to. Coach Olia, pasok. Ito po isa pa pong ginigipit. Dahil kalaban sa politika, tapos para mailayo din ang usapin patungkol dito sa magnanakaw ng flood control. So hitting two birds in one stone. Kanina si Bong Revilla pinag-uusapan natin, ito iba naman. Sige, tingnan po natin. Liabilities o SALN. Pagka binuksan yung bank accounts or galing man lang dun sa mga flagged transactions ng AMLAC, ito na hindi na nila maitatanggi. Tumanggap din umano si Vice President Duterte at kanyang mga kaanak ng suhol mula sa isang drug lord ng mayor siya ng Davao City. Ayon pa sa inihaing reklamo, Alam nyo, kayong mainstream media, hindi ba kayo nagsasawa kay Trillanes? No? Ilang taon niya na yung script na yan. Hanggang ngayon, kinakagat nyo pa rin. No? Hanggang ngayon, kinakagat nyo pa rin. Bakit? No? Ganun ba talaga ka-importante si Trillanes sa politika natin? Hindi ba pwedeng kalimutan na lang natin si Trillanes? Kasi wala naman itong ginagawang, di ba? Tama. Ang tagal na nitong kaso sa Duterte. Walang sawang pagkakaso. Lahat na lang siguro ng miyembro ng pamilyang Duterte ay kung pwede lang kasuhan ni Trillanes, kinasuhan na po, mga kaubayan. Hindi ba pwedeng kalimutan na natin si Trillanes? Hindi ba pwedeng diba? Ma-wash out na si Trillanes, mga kababayan, sa mundo ng politika. Manahimik si na. Duterte ng betrayal of public trust at other high crimes. Isang basehan umano rito ay nang pagbantaan niya ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. So ito naman, may reklamo naman. Itong si Trillanes sa ombudsman na dapat imbestigahan na po si BP Sara at saka sampahan na ng impeachment si BP Sara. So ngayon, si Sara naman ang ginigipit. At alam naman natin na wala nang naniniwala dito kay Trillanes. Kaya lang ang problema sa ombudsman. Alam naman ng taong bayan, saan galing yan si ombudsman? Diba, inireklamo pa nga yan, hindi yan dapat nauupo eh. Kaya lang, in-appoint ng presidente, anong magagawa natin? Pero kung credibility or credentials ang pag-uusapan din, parehas yan, sablay itong ombudsman natin ngayon. Pero nangyayari ngayon, lahat sumbong sa ombudsman. Naalala mo si Ping Lacson? Sumbong sa ombudsman. Dalhin daw sa ombudsman na wag nang i-discuss sa Blue Ribbon, sa ombudsman na pag-usapan. Ito naman, si Trililing, sa ombudsman. O yung iba namang congressman, sinasabi, tapusin na yung investigasyon sa Blue Ribbon, ipasa na lang sa ombudsman. So, sino na magdi-decide nito? Sino na mag-iimbestiga? Ombudsman na lang. You think that is fair? Hindi maiiwasan mag-isip ang taong bayan, batay ka muna. Alam nila. Bakit ba tiwalang-tiwala sila sa ombudsman ngayon? No? Dahil hawak po nila ang ombudsman, mga kaubayan. No? Kaya nga, wala tayong patutunguhan dito sa ombudsman eh. No? Alam niyo kung anong inaasikaso ng ombudsman? Mga kalaban lang sa politika. No? Yung mga hindi kalaban sa politika, for example, magpasa ka ng complaint, ay nako, baka tulugan lang yan ni Bonjing, mga kabayan. Totoo man or hindi, that is not the issue. Diba? Lahat na lang isusumbong sa ombudsman. Baka pag nag-away kayo ng asawa mo, Trillanes, sa ombudsman mo dadalahin. Bakit kakampi mo yun eh? Kayo galit kay Sara. Sino bang nagpadala doon sa tatay ni Sara? Ay wag nga tayong maglokohan. Di ba isa doon, sa nagpadala kay PRRD at nangidnap, kay PRRD papunta sa Dahig. Si Boying? Sino ombudsman? Di si Boying.
Oh. So kung gusto kayo may pa-eliminate na kalaban, paimbestigahan nyo sa ombudsman. Diba? Simple mathematics naman to. Naglulukuhan pa ba tayo rito? Kasi kung if you are after na masolusyonan tong problema na ito, dapat kine-question nyo yung presidente. Si BP Sara ba presidente? Parang si BP Sara nagpapatakbo ng Pilipinas. Na pag hindi nakasuhan si BP Sara, babagsak tayo. Hindi po siya presidente. Halatang halata. Itong mga to, minamadali si BP Sara. Minamadaling pabagsakin dahil alam natin wala na silang oras. Pag hindi nila napabagsak ng 2027 or hindi nila nasiraan ng 2027, mauubos ang kakampi nila dahil maglilipatan na kay Sara. Dahil si Sara obviously malakas. Kaya gahol na sila. Kahit yung halatang halata na pagsumbong sa ombudsman na wala naman sa batas, na wala naman hindi naaayon, gagawin nila. Ganyan po kalupit itong mga to. Kita ng complaint na ito na una, ang kabuuang halaga ng mga nilimas o niwaldas ni Sara President of the silent majority. Maging silent ka na lang. May bilang ka ba, ating? Sige, reklamo pa more. Duterte ay maihahanay sa mga pinakamalalaking flood controls Ito si Trillanes. Wala nang naniniwala. Alookan nga, Mayor, hindi ka nanalo. Wala na siyang trabaho. Kailangan niyang kumita. scandal. Nagsimula yung nakawan nung mayor pa lang siya. Pati pagka-mayor, kinalkal ngayon. So, eto si Trillanes, kinakalkal po ang mga buhay, no? Pagiging buhay mayor ni Vice President Sara Duterte. Ito nga ang tanong ko mga kaubayan. Kung, eto napipicture out natin yung kalagayan ng Pilipinas ngayon sa pamumuno ni President Bongbong Marcos Jr. Kung nakikita mo na may mali pala sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte sa Davao, no? Tapos umunlad yung Davao ng gano'n, nag-boom ang Davao City, no? Ganun ka galing sila mamahala sa Davao, no? Tapos nakita mo, napakagaling mo kasi nakita mo pang may kapagkakamali sila sa Davao eh. 'Di ba? Corrupt pa sila niyan sa Davao, sabi po ni Trillanes, pero maunlad ang Davao. Ngayon, mga kababayan, balikan naman natin si President Bongbong Marcos Jr. Nung naging ano ba siya doon sa kanila, sa local government, 'di ba? Sabi naging gobernador ba? Naging congressman, 'di ba? Balikan mo rin yung mga nakaraan ni President Bongbong Marcos Jr. Baka sakaling makakita ka, kung hindi ka bulag, at makarinig ka kung hindi ka bingi, 'di ba? Sa mga sabi nga ni sino to? Former Governor Chavez Singson, 'di ba? May plunder case si President Bongbong Marcos Jr. Bakit? Ang nakikita mo palagi si Vice President Sara Duterte. Gayong, may plunder case si President Bongbong Marcos Jr. Noon di ba? You are barking on the wrong tree, Trillanes. Mali po. Di ba? Kung talagang para ka, sinasabi nila, sila ang anti-corruption champions. Nung champions, kung talagang kayo nga yan, wag isa lang ang tutukan ninyo. Nako po, grabe. Anyway, ano pong inyong opinion, reaction patungkol po sa video nito mga kabayan? Just comment down below. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.